komunidad. Napakita siya ng progresibong mga katangian at umumin habang siya ay mayor ng Davao City at ngayon nga ay halal na presidente ng ating bayan. May mga positibo siyang pahayag sa mga problema ng ating mamamayan, lalo-lalo na ang problema ng ating mga magsasaka, ng ating mga katutubo, ng ating mga kapatid na lumad. May mga pahayag siya tungkol sa napakalawak na problema ng kontraktualisasyon, problema sa sahod, problema sa usaping pangkapayapaan, sa armadong tuloy-tuloy na armadong tunggalian at sa pagpapalaya ng mga pinagong politika. Bukod ba rito, ikinagagalak natin ang pagbubukas niya sa apat na departamento ng executive, ang DSWD, DART, DOLE at DENR. At ngayong araw, nagagalak tayo na sa hanay ng kanyang opisyal na pamilya ay mayroong mga progresibong mga kalihim in the person of Secretary Judith Tagliolo ng DSWD. At siyempre po, ang ating sekretaryo ng Reforma Agrario, si Kapaling Maria. Kasama rin po niya ang isang magiting na leader ng Tagawa na Undersecretary of Labor, si kasamang Joel Magluto. Sana mga kauban, pinakamahalaga ang pakikipagbabutihan ni Pangulong Digong sa kaliwa. Dahil sa malalim na pagkunawa niya sa injustisya at di matarungang sistema na nagbubunga ng militante at armadong paglaban ng mamamayan dito man sa kasugaran at kalayunan. Kung gayon, sa pagkakaroon ng presidente mapagkaibigan at bukas sa progresibong kilusan, nagbubukas ang pagkakaroon sa atin para ihain ang makabayan at demokratikong programa ng mamamayan. Kung magpapatuloy ang positibong takbo ng mga pangyayari at patuloy ng inibabaw ang progresibong katangian ni Pangulong Digong, maraming mga ganansya o tagumpay na maaaring makamit ang ating mga mamamayan. Umaasa tayo sa pagpapalaya ng mga binagong politikal. Umaasa tayo sa pagpapatuloy ng usaping pagkapayapaan ng Kristo para makakuha tayo ng mas marami pang ganansya at tagumpay para sa mamamayan. Nananawagan tayo, at ito ay isang pinaka-importanteng pananawagan. Nananawagan tayo na dapat managot si Aquino, Abad, Ulisma, at Ibaka Maginaro at Turas na General at mga Kristiyan. Upang inang mga buhat upang inang mga kasike at mga kapatid. Dapat silang makulong. Tama, General! Palagi natin sinisigaw, bayan o sarili! Bayan! Tama si General! Makasita na po yun. Hindi ka tayong gayanin talaga. Pero huwag kayong mag-aalala, bukas po, mag-meet-a-purpose na ang Presidente Digong. Pero mga kauban, mga kasama, huwag po natin kaligtaan. Hindi natin dapat kaligtaan na kahit may progresibo man tungkulin si Pangulong Digong, napakalakas naman ng pwersa ng mga reaksyonaryo at konservatibo. Napakalakas ng pwersa ng imperialistang Estados Unidos. Napakalakas ng pwersa ng malalaking komprador at asindero na interesado sa sistema ng ekonomiya, politika at kultura ng ating bansa. Gusto nilang mapanatili pa rin ito. Kaya ngayong araw, tayo ay naririto, dala-dala ang mabibigat na isyu at suliranin ng kanya-kanyang mga sektor, rehiyon, probinsya at mga komunidad. At kaakibat nito, tangan-tangan din natin ang mga konkreto at pinagkaisang mga pagpapalang solusyon sa mga matagal na hinaing ng ating bayan, hinaing ng ating mga mamamayan. Ngayong araw, matapos ang masusing mga pag-aaral at konsultasyon sa
agenda ng mamamayan para sa pagbabago o People's Agenda for Change upang ito ay ating maihapat at mailatag sa papapasok na administrasyon ni Pangulong Digong Duterte. Make no mistake about it. Mula tayong nakikitungo sa bagong administrasyon ni Pangulong Digong, napakarami na po nating aral at leksyon sa napakahabang panahon ng ating pakikibaka. Sa partikular, natuto na tayo sa mapait na karanasang walang pagbabago sa pagpapalit lamang ng Pangulo o isang administrasyon. Ang pagbabago ay hindi inihain sa hapag. Alam po natin yan, mga kasama. Walang pagbabagong naihain na sa hapag. Sa katunayan, kailangan ipaglaban natin ang tunay na pagbabago. Lahat na ating nakamit na ganansya, tagumpay ay bunga ng tuloy-tuloy at matibay na pakikibaka ng sabayan ng Pilipino. Mahaba na at mayaman ang ating karanasan sa pakikibaka. Ang ating mga organisasyon sa kasalukuyang ay higit na mas matibay at mas malakas. Matibay, malakas at malawak at pinanday ng mahabang panahon ng paglaban para sa pagbabago. Kasama ang ating determinasyon, ang buwang na binibigay ng Administrasyon Duterte ay magiging tuntungan natin upang ibandila ang makabayan, progresibo at demokratikong solusyon para sa tunay na pagbabago. Mga kauban, mga kasama, mga ligala, mga kaibigan, mga kababayan, pinapalaking hamon sa ating kasalukuyan ang pagtulak ng momentum at isigaw ng pagbabago mula sa kasalukuyang bulok, kurap at mahirap na sistema. Kailangan palakasin ang tunguhing progresibo ng bagong regimen sa pagbunsod ng malakas na kilusang masa para sa pagbabago ng mga patakaran at sistema para sa masa at sa bayan. Walay tinuod na kabaguhan na di gikan sa katauhan. Ang tinuod na kabaguhan gikan sa masa para sa masa. Walang tunay na pagbabago na hindi nagmula sa masa. Ang tunay na pagbabago mula sa masa para sa masa. At narito, ang hatnan nating pagbabago, isang progresibo para sa makabayan at progresibong pagbabago. Limang puntong programa para sa makabayan at progresibong pagbabago. Itaguyod ang pambansang soberanya at teritorial na integridad. Igalan ang karapatang pantao at bigyang laya ang demokrasya. Muling igiit ang soberanyang pang-ekonomiya at pangalagaan ang pambansang patrimonyo. Ilunsad ang pambansang industrialisasyon bilang nangungunang salin sa pagtungkad ng ekonomiya at bilang susi sa paglutas ng disempleo, kahirapan at kawalang kaunlaran. Ipatupad ang reforma sa lahat bilang isang usapin ng demokratikong karapatan at justisyang panlipunan bilang pundasyon ng kaunlarang pang-ekonomiya at bilang paraan ng pagpapalaya sa mga nagtutulad na walang lupa, paglikha o pagpapawala ng kapital, pagpapaulat sa katayunan at paglikha ng lokal na pamilihan. Itaas ang sahod at pamumuhay ng mga manggagawa, protektahan at paguyod ang iba't ibang hanapbuhay at itaas ang standard sa pamumuhay ng mamamayan. Patawagin ang serbisyong panlipunan, lalo na sa edukasyon, kalusugan,